sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Newslight. 336 at hindi 278 ang dapat napuntang boto para sa Christian leader na si Brother Eddie Villanueva sa isang clustered precinct sa bayan ng General Tino, Nueva Ecija. Ito ay base sa isinagawang recounting ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System. Muling sinuri kaninang umaga ng Joint Oversight Committee ang mga balota at dito iba't ibang irregularidad ang kanilang pinuna. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Joash Bermejo. 366 at hindi 278 ang botong dapat napunta kay Bangon Pilipinas Senatorial Candidate Brother Eddie Villanueva sa isang presinto sa bayan ng General Tino sa Nueva Ecija. Ito ay kung pagbabasehan ang naging resulta ng manual recounting ng mga balota na isinagawa ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System. Sa isinagawang recounting ng balota sa Senado na diskubring aabot sa 366 na boto ang aktual na nakuha ni Villanueva. Mas malaki ito kung ikukumpara sa 278 lamang na boto para kay Villanueva na binasa ng PCOS machine, base na rin sa inilabas nitong resulta. Dahil dito, halos 88 na mga boto ang hindi nabilang o nawala para kay Villanueva. Ito ngayon ang naging sentro ng isinagawang muling recounting ng Joint Congressional Oversight Committee kung saan muling binuksan ang ballot box at kinumpara ang mga aktual na balota sa digital captured image ng mga balota na inilabas ng PCOS machine. Ang mga digital captured image ay naglalaman ng mga boto na binasa ng PCOS machine. They are going to explain why there is a discrepancy of 88 votes between the court-supervised physical counting of the votes of Brother Eddie Villanueva and the machine count as shown in the printed election return, which was printed on election day. Ayon sa COMELEC, ito umano ang unang beses sa kasaysayan ng automated election system sa bansa simula nang ipinatupad ito noong 2010 na nagsagawa ng manual recounting. Sa isinagawang comparison sa mga physical ballot at sa mga digital captured image ng balota mula sa PCOS, iba't ibang mga irregularidad ang napuna. Katulad na labang ng balotang ito, kung saan mali ang paraan ng pagkakashade ng bumoto. Sumobra rin ito sa mga binotong senador kung saan 15 ang mga binoto nito. Ngunit sa halip na hindi basahin, binasa pa ito ng PCOS. At sa halip na i-classified bilang isang overvote na balota, classified pa ito ng PCOS ng undervote ng 8. Kapuna-puna rin umano na merong ilang mga digital captured image ng mga balota na walang lagda ng chairman ng Board of Election Inspector. Hindi rin umano binabasa ng PCOS machine ang ilang boto sa ilang mga balota. Ayon sa mga petitioner, ang kasong ito umano ay posibleng magamit upang questionin ang kredibilidad at integridad ng PCOS machine sa pagbibilang ng boto. Hindi siya ganoon ka-accurate na pagbibilang. Imagine, mawalan ka nga lang ng 10 boto, malaking bagay na ito less than 100 votes. So sa tingin ko po napakalaking kawalan ito ng pagtitiwala at marami na hong nadidismaya. Itutuloy sa September 10 at September 11 ng umaga ang muling pagsusuri sa mga balota. Ang mga matutuklasan sa isinasagawang pagsusuri ng mga balota ay siyang tatalakayin sa isasagawang pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System sa September 18. That's why we're doing all of this effort kasi kung ganun kalaki ang pagkakamali ng machine count, that is shocking news. Pero pag hindi naman, we have nothing to be worried about. Ako po yung kaibigan, Joash Bermejo para sa Newslight.